She's one hot talk show host. She's got the most talked about celebrities. She's tackling relevant topics left and right. Stay tuned for Today with Chris Aquino. Coming up next. Ikaw naman. Sinasadya nila yun. Inaabangan nila ako doon. Alam mo ba yun? Palagi nilang ginagawa sa akin yun. Punong-puno na ako. Isusumbong ko talaga sila sa tatay ko. Huwag mo na isumbong sa tatay mo. Magagalit yun. Yung mga tambay doon sa palengke, binastos ako. Oh, baka binibiro ka lang ng mga yon. Tay, hindi. May binibiro mo namang kinain nila lahat ng paninda ko, tapos sisisingilin ko sila. Dinagukan ba naman ako? Dinagukan ka? Dinagukan ako! Ayan o tayo, nagkaroon ako ng bukol ng sakit-sakitan saan. Nasaan sila? Andon! Sige! Kaya mo yan, Tay! Yan! Yan! Sige! Matapang ka! Isusumbong kita sa tatay ko! Ang larawan ng nakalipas. Parang nagsama na kami ni Celeste. Sometime somewhere in the past. Celeste? Hindi mo pa ako tubusang kakilala. Hindi mo pa alam ang lahat ng pagkatao ko. Andito naman ako para sa iyo eh. Kahit sino ka man. Kad-o-kad. Ngayong Martes, alas 8 ng gabi. This is ABS-CBN. In the service of the Filipino worldwide. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Head & Shoulders, New Improved Whisper, Double Action Tide, Pond's Antibacterial Facial Scrub, Joy Antibac, Selecta, at ng Comfort Fabric Conditioner. Tumigil na ang ulan. Second day of school for most of the students out there. So the moms, siguro medyo nakahinga na kayong lahat. Pero syempre ngayon ang poproblemahin yung pang-allowance, yung mga field trip, di ba? Yun ang mga miscellaneous expenses, ika nga. Pero ako, di ko pa problema dahil nga nursery pa lang ang anak ko. Happy birthday muna tayo kay Gigi Vertedazo, Trining Surya, June Nasilia, Marian, and Nino Villanueva. Yung atin hong Artist of the Week, nakatrabaho ko siya for 1 year sa kabilang istasyon. Well, he made the great choice. He's gonna be with us. Panoorin po natin to. Mirror, mirror on the wall, who's the finest of them all? Boy Abunda, daytime's king of talk. Artist of the Week, June 11, Friday, 11 a.m. Today, let's be in sa news again. Pag-uusapan ho natin, kapalit. Ano bang kapalit na hinihingi sa ating mga sumasakay sa PAL, sa mga manggagawa ng PAL, at sa executive board ng PAL for it to remain
flying, di ba? Kasi importante yan. I really believe tama si Lucio Tad in keeping PAL alive because that's part of our national heritage. Tayong Asia's first airline, so dapat lahat tayong mga Pinoy, tangkilikin din natin ang PAL para manatili silang flying the friendly skies. Well, also, we will have Senator Miriam Defensor Santiago kasi meron siyang bagong kaaway. Si Miriam laban sa Puno. Hindi ho si Dong Puno, kundi si Ronnie Puno, ang DILG Secretary. And also, she also did something great kasi si Senator Santiago, parang meron siyang inintroduce na this past summer, a lot of college students were able to take an internship sa Senado. 40 sila, and we'll get to talk to some of them later on. Sa atin naman hong series ka, sa ating Buklat Aklat, well, last week we did Kumon Math. This week, let's talk about speed reading. I'm gonna go here right now. At sila ang mga magde-demo. Okay, who's Connie? Hi, Connie. This is Connie Jimenez, and this is Cats. You wanted to be Cats Zeta. Okay, you are both part of, what's your thing, the organization that you belong to or the school that you belong to? What's it called? We enrolled in ProSec for speed reading course. Okay, ProSec. ProSec, that's Professional Skills Enrichment Center. Okay. Do you work? Yeah, Where? IBM. Wow. Oh, what about you? I'm going to med school this June. Exactly. Yun, because you're going to med school, it's so important to be able to read and absorb tons and tons of books Yeah, talaga. that's true. That's correct. Saan ka natanggap? UP, College of Medicine. Wow. So, naku, nakaka-tense ata. Puro mga smart lang ata ang nagpupunta sa ProSec. No, not really. My God, for you to be accepted in IBM and for you to be in UP College of Medicine. Okay, we're going to start an experiment po. This is a book I recently read which I really enjoyed. Memoirs of a Geisha by Arthur Golden. Ang gagawin natin kasi is that at the start of the program, uumpisahan yung basahin. And then, later on, parang tatanungin ko sa inyo how far you went based on dun sa skills na natutunan nyo sa speed reading and how much of the book you actually absorbed. Because, di ba, ang speed reading, I think, more than just reading it fast, it's really comprehending what you've read. So I'm gonna go back to you and I'm gonna say, wag ho kayong aalis dahil babalik po kami. Philippine Airlines, tuloy ang paglipad sa himpapawid. Ang mga hinihing kapalit sa empleyado sa pagbabalik ng Today with Chris Aquino. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Joy Antibag. Tuloy-tuloy na tulog. Sabi ng doktor ni Cal, iyan ang higit na kailangan niya to help his brain development. So I make sure na tuloy-tuloy ang tulog niya with Pampers Baby Dry. Dati, putol-putol ang tulog niya. Basa kasi agad sa dati niyang diaper. Sa Pampers, kahit gaano kadiin, dry pa rin. Dahil tuloy-tuloy ang tulog ni Cal, laking tuwa ako sa bilis ng kanyang brain development. Smart ng baby ko. With Pampers, your baby is one step ahead. It's so nice to be here in New Zealand. The air is so fresh. The water's so clean. The cows in New Zealand eat fresh green grass, and their milk becomes Anchor Milk. Alisa! I love you, Mom. Anchor Milk, pure and fresh from New Zealand. Anchor Milk, guaranteed by New Zealand Dairy Board. No matter how fast life gets, you can always feel refreshed. Experience Palmolive Botanical Shampoo. A blend of flowers and herbs in natural spring water. Palmolive Botanicals leaves both you and your hair so refreshed, the feeling stays with you wherever you go. Palmolive Botanical Shampoo. Feel refreshed naturally. Each time you prepare baby's food at home,
You strip away some vital nutrients and slash off some vitamins. This could lead to malnutrition. Give her Gerber. Gerber's unique nature-locked process seals in nutrients, so her food's always fresh, safe, and nutritious. Give your baby better nutrition. Trust only Gerber. Ano ang tatak ng isang sigurista? Ang pantalon, di lang papasadahan, lilistunan. Ang matinding mantsa, para sigurado, Breeze ang gagamitin. Sa unang laba, tapos ang mantsa. Ano ang tatak ng sigurista? Ang maruming sahig, di lang wawalisin, iis-isin. Ang matinding mantsa, para sigurado, Breeze ang gagamitin. Sa unang laba, tapos ang mantsa. Si Juan Mig Bondok para sa ABS-CBN. The best talagang ABS-CBN when it comes to training talents. Bukod sa acting workshops, may iba't iba pang developmental activities. Perfecting the craft of each potential actor and actress. Juan Mig Bondok. Kapamilya namin, kapamilya ninyo, kapamilya ng bawat Pilipino. Ano ho ba ang kapalit ng keeping Pal alive? Let's watch this. Pagkatapos ng mga kaguluhan, pagkaraan ng mainit na usapan, patuloy sa paglipad ang Philippine Airlines. Ipinahayag ni PAL Chair and Chief Executive Lucio Tan na sa ilalim ng kanilang rehabilitation plan, hindi magsasara ang flag carrier kapalit ng mga kondisyong hinihingi ng mga investors. Una, i-give up na ng mga empleyado ang kanilang karapatang makapag-strike sa susunod na 10 taon. Pangalawa, i-delay ang collective bargaining agreement sa pagitan ng empleyado at management. At ang pangatlo, pero pinakamatindi, tinatayang 3,000 workers ang matatanggal sa trabaho. Sa 8,000 airline workers, 70% lamang ang nagbigay ng kooperasyon sa agreement. Kapalit ng kanilang suporta ang offer na 60,000 PAL shares. Sa kabila ng pagsusuporta ni PALEA President Alexander Barrientos, ilan pa rin sa mga union leaders ang di sumang-ayon sa kasunduan. Mahigit 20 miyembro ng PALEA ang nagpiket sa Securities and Exchange Commission laban sa layoffs at strike ban. Nagpahayag naman ang Pangulong Estrada na kung mabibigo ang rehabilitation plan ng Philippine Airlines, makakaapekto ito ng malaki sa economic recovery ng bansa. Ano ang bukas na naghihintay sa PAL? Handa na bang harapin ng mga empleyado ang sakripisyong ibibigay nila para sa kumpanya? Fasten your seatbelts, ready for takeoff na ang kapalit ng pananatili sa himpapawid ng Philippine Airlines. Please welcome the President of Philippine Airlines, Avelino Zapanta. Welcome to the show, Mr. Zapanta. Thank you very much, Chris. Let's start off. Umpisahan ho natin, totoo ba talagang 3,000 workers ang mawawalan ng trabaho? Kasi that's very disturbing, nakakasad. Well, hindi naman ganoon talaga yon. Hindi totoo yon. Ang ipinapahayag natin itong makarang araw, wala tayong retrenchment, wala tayong matatanggal na mga tao. Doon sa natitira nating 8,000, magkakaroon tayo ng reduction in terms of spin-offs or divestment of certain non-core businesses of PAL. Meaning? Ano Meaning, po yun? halimbawa, mayroon tayong maintenance and engineering, mayroon tayong ground handling, mayroon tayong catering. These are not core businesses of the airlines, no? The airlines, they have to fly passengers and cargo. This ground handling can be left, to other establishments to handle. That's what we are going to do, just like other airlines in the You're region. going to spin off, in other words. So, that's right. okay, let's talk about yung catering. Parang naiintindihan ko ho yun. Diba, kasi besides providing food for Philippine Airlines, maraming ibang airlines ang That's pinagpo-provide nyo ng pagkain. That's right. So that will be a different business na po. Yes. Sinong may-ari nun? Well, interested parties who would like to acquire these areas of PAL,
will be the future owner. For example, what's going on right now between Lufthansa Yes. and Philippine Airlines? We're talking about divesting our maintenance and engineering. And we have talked about this with our people. So we're talking about 1,500 Employees. na mga tao. Ang posibilidad na Sana naman i-absorb sila nung kung sino man ang bibili ng mga yun ang spin-off basic na yun. negotiation. Yun ang basic negotiation natin sa kanila that most if not all of the people will be absorbed by them. At kung mayroon mang hindi ma-absorb, although we believe that ma-absorb ang halos lahat sa kanila, gagawan din natin ng paraan yung mga matitira para hindi sila magkaroon ng economic dislocation. Oo nga, kawawa naman, lalo na ngayon, di ba? Ang Saan mo sila management pwedeng naman mapunta? iisipin natin ang lahat ng pamamaraan para malagay sa maayos ang kabuhayan nila. Okay, the other issue 10 taon talaga na hindi sila pwedeng mag-strike? Well, ganito, dahil sa ngayon, mga part owners na yung karamihan, yung 70% na sinasabi mo, bilang owner ka ng airline, hindi ka naman siguro mag-strike against your own airline, di ba? Kasi yung halaga They have noong... 60,000 shares, tama ho ba Yes. ako? That's with the par value of 1 peso per share, so 60,000 pesos yon. Ngayon, para tumaas ang halaga ng mga shares na yon, kinakailangan sa bawat taon ng operation magawa namin profitable. At habang nagiging profitable ang operation taon-taon, tumataas ang value ng shares na yon. Kaya ang pananaw natin dyan, in 10 years, kung talagang magtatagumpay kami, sama-sama kami magtatrabaho para sa PAL, milyon ang magiging halaga ng mga shares na yon. I hope. Isang bahagi lang yon, Chris, no? Okay. Yung susunod na bahagi, kung talagang ganon, 10 taon kami successful, di siyempre yung mga benepisyo at sweldo, mag-a-adjust din yan pataas. Kaya kung tutuusin mo, higit na maganda at malaki ang magiging kabig mo, ika nga, kesa yung mag-negotiate ka ng 10 taon na kung saan mga 1,000 a month additional salary na kukuha mo every year. You're talking of only a few thousand pesos there. Diba? Parang in other words, nabibigyan yung mga employees ng stake in the success of the airline. That's exactly what we mean here. Yeah. Okay, ang next question ko sa inyo. So, nasagot na natin yung at least hindi mawawala ng mga trabaho, which is really very good news. Yes. May nasabi ho kasi si President Estrada na part of the Philippines' national economic recovery is to keep PAL afloat. Oh, yes. Bakit ho ba talaga napakahalaga ng Philippine Airlines in terms of projecting the Philippine economy in the world market? Yeah, well, because we are actually an economic engine of the country, no? Most of the people we serve don't even fly, no? For example, yung mga shippers ng tuna from General Santos, that's a big export of the Philippines. We fly that from General Santos, from Davao to Manila, on to Tokyo, no? Malaking negosyo yan yung mga farm producer natin, mga Yung mangoes po that are flown to Japan. Yes, at saka kung ano-ano pang frutas natin, inililipad natin yan from Mindanao to Manila and to various destinations. So in other words, all those people who are nga from the Mindanao and Visayas area, without PAL, mawawalan sila ng way to export out their products. Kaya nga, noong magsara kami briefly noong September, di ba, halos nasira yung negosyo sa Cebu. Kasi mga hotel, walang mga foreign tourists na dumating, di ba? Nagsara pa nga yung isang hotel doon, nang bumalik kami, nagbukas ulit sila. Ganun ang nagiging Ganun epekto. ka-importante talaga ang PAL. What is your message for the employees now? Are you very grateful talaga to them na you have come, at least 70% of them have come to an agreement with you? Oh yes. Actually, ang ginagawa ko ngayon, umiikot muli ako sa mga various workstations ng PAL para magpasalamat sa mga tao doon sa kanilang pagtanggap doon sa alok ni Mr. Tan. At ang lagi kong sinasabi sa kanila, pagtulong-tulungan natin to. Dahil sa ang kinabukasan ng Philippine Airlines at ng ating mga pamilya, ang kinabukasan din at magandang hinaharap ng bansa ay nakaatang sa balikat ng Philippine Airlines. What about for us? Yung mga people who do fly, ano ho ang message na gusto niyong ibigay doon sa mga dapat tangkilikin talaga ang sariling atin, ang Philippine Airlines? What would you like to say? Ano bang mga come-on ninyo at anong mga special promo ninyo para talagang lalong maengganyo yung mga tao to fly Philippine Airlines? Well, sa ngayon, Chris, ang ating mga eroplano brand new. Di ba? Kita ko yan. Ang ganda. Yun yung mga binili ni Mr. Tan. Na In ngayon, fairness, ang ginagamit ganda ng natin. banyo po. Kaya't ang ating on-time performance ngayon, hindi na ito
Pal always late. Ano na ito? Prompt at last, no? Dahil sa... Prompt at last. Cute yun. Okay. Yeah, dahil sa on time tayo, more than 90% of the time, maalis on time ang ating mga flights. At ito, dahil na nga rin sa convenience at saka sa maraming offerings natin in flight, at talaga naman ngayon, balik at balik din ang ating mga pasahero. Puno ang ating mga flights sa ngayon. Good. Mr. Zapata, I'll close this by saying because ang dami ho sa ating mga kababayan all over the world get to watch us through TFC. So kung magbabalik-bayan kayo, please don't fly any other airline but Philippine Airlines. Dahil diba dapat tayong mga Pilipino magtulungan talaga tayo because PAL does so much for the Philippines. As Filipinos, we should do our share in keeping PAL flying. Yes. Maraming salamat po, Mr. Zapata. Maraming I will salamat be flying din, Chris. PAL. Thank you. Good luck po sa inyo. Please don't go magbabalik po kami. Ano ang patutunguhan ng balitaktakang Senator Miriam Defensor Santiago at DILG Secretary Ronaldo Puno? Miriam, laban sa Puno, susunod na when Today with Chris Aquino returns. This program is brought to you by Comfort Fabric Conditioner. There's care. Huwag kang malikot ha. Tingala. Tingala ulit. Sige. Sige, okay ka na. Then there's Comfort Care. Show them a special kind of care with Comfort. Care that shows. Alam nyo, ang true love ko. True love nyo rin. Century Tuna. Huli niya talagang puso ko. Premium tuna, all natural ingredients, timplang pinakamasarap. Busog pati ang puso. Kasi naturally rich in omega-3 that keeps my heart healthy. Kaya I love it with all my heart. Alam ng iyong puso, wala nang sasarap pa. Sa Century Tuna. Love it with all your heart. Rejoice Hot Oil Challenge in Boracay. 100% ng sumali bumilib sa hot oil conditioning ng Rejoice. Yan ang feeling ng book mo? Madulas. Parang hot oil talaga. Smoother. Surprisingly, madulas siya. Lambot. Madaling suklayan. It's smoother. Paano ako nagpa-hot oil? Lambot. Wow, it is amazing. Kaya ngayon summer, mag-Rejoice Rich Sachet. Lambot Hot Oil, dulas hot oil sa isang Rejoice Sachet. Now there's a toothpaste that's so advanced, it gives you the most complete protection available. Long-lasting Colgate Total. The minute you stop brushing, harmful bacteria start attacking teeth. But Colgate Total provides long-lasting protection of teeth and gums. Its unique antibacterial shield protects against bacteria that cause cavities, plaque, tartar, and gum problems. Protection that keeps working for 12 hours. Long-lasting Colgate Total. The one with the 12-hour shield of protection. Pagligo mo sa umaga, tanggal ang lipid protection ng skin mo kasama ng germs. At germ protection ng sabon, wala na by lunchtime. Introducing new Vaseline Antibacterial Lotion with triple lipid complex and VC3. Puts back skin's lipids, plus gives all-day germ protection. Tuloy-tuloy yung proteksyon. Alaga kayo hanggang sa pag-uwi. Vaseline Antibacterial Lotion. Healthy skin protection all day long. From Unilever. Ang ibang mas mahal na powder, nakakaisa lang. Ang Surf Powder, kaya ang isa, dalawa, tatlong labahan. 120 grams, pero 5 pesos lang. Mag-Surf Powder na, para di maisahan. Sa sangasangang buhay ni na Rosenda, Rosario at Rosemary. Sa susunod na sumugod ka pa dito sa pamamahay namin para bastusin ang pamilya ko. Hindi ako nagbibiro. Pupuntahan ko ang mami at daddy ko. Sasabihin ko sa kanila ang totoo. Alam mo ba, Rosemary, kung anong parusa sa sakit namin? Bitay. Di ba rin ang bitayin ako? Alam kong maayos ang lahat. Matuklasan na kaya ni na Juancho at Dolores na buhay ang kanilang ikatlong anak. Dominador, anong ginagawa mo dito? Nandito ko sa pamilya ko. Pamilya ba matatawag mo dyan sa mga hampas lubang yan? Ako pa rin ang tunay na asawa. Ikaw, pinita ka na! Subaybayan sa Saan Ka Man Naroroon, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng gabi.
my favorite guest dahil talagang hindi siya nauubusan na sasabihin. May bago siyang kalaban. Miriam laban sa puno. Panoorin po natin to. Babae laban sa lalaki. Senator laban sa DILG Secretary. Miriam laban sa puno. Nag-ugat ang balitaktakan ng ibunyag ni Senator Miriam Defensor Santiago ang di umano'y scam at illegal deals na kinasasangkutan ni DILG Secretary Ronaldo Puno. Expose number 1, ang 200 million peso communication contract sa Motorola na di umano'y ibinigay ng Interior Secretary sa kanyang mga kapatid. Expose number 2, ang 3.6 billion peso contract sa mahogany and pharmaceutical supplies para sa mandatory drug testing ng PNP. Expose number 3, ang 16 million peso deal sa Smith & Wesson USA para sa double lock handcuffs ng PNP na nagkakahalaga ng 379 pesos at 54 centavos bawat isa. Dahil sa sunod-sunod na issues na ibinabato ni Senator Miriam Defensor Santiago kay DILG Secretary Puno, nadamay ang kabiyak ng senador na si DILG Undersecretary Narciso Santiago Jr. Kaya pinatalsik daw ito ni Puno sa opisina kamakailan. Personala na nga ba ang awayang Santiago at Puno? Alamin natin ngayong umaga sa Miriam laban sa Puno. Mga kaibigan, please welcome Senator Miriam Defensor Santiago. Welcome to the show, Senator. Thank you very much, Chris. Let's start off first about your hobby. Kasi pinaalis daw siya sa opisina niya. Is that true? Oo, nalaman ko sa asawa ko na nung araw na nagtalumpati ako sa Senado, yun ding araw na iyon, pinaalis siya sa kwarto niya nung kanyang boss na siya namang inaatake ko sa Senado. Pinalabas siya sa kwarto niya at hanggat ngayon yata ay naghahanap pa siya kung saan siya makakapag-opisina. Dahil ang kalaban ko ay si Secretary Puno na siya ring DILG Secretary at ang asawa ko ay DILG Undersecretary. Malamang nasa halip na magtatrabaho para kay Secretary Puno, itong asawa ko ay magtatrabaho sa ilalim ng puno dahil wala siyang kwarto. What is the excuse given? Bakit? Did they need the room for something else? Basta sinabihan lang siya na sabihin mo, sinabi ng kalihim na umalis na siya dyan sa kwartong iyan. Pero noon pa, hindi ginagamit yung kwarto kasi dati ang kalihim ng ating DILG ay si Pangulong Estrada mismo. Yes. At si Pangulong Estrada doon nag-opisina sa Malacanang, kaya itong nireserbang kwarto para sa kanya ay walang nakaukupa hanggat sa na-appoint na Undersecretary itong asawa ko at binigay sa kanya dahil bakante nga naman. He was appointed by President Estrada. Tama yan. Okay, does a secretary have a right to get rid of an undersecretary? Wala. Kung sino ang nag-appoint, siya ang may karapatan na magpatalsik o magsipa paalis sa gobyerno. Kaya kung aalisin man ang asawa ko, dapat ito'y kapangyarihan ng Pangulo, hindi ng Secretary. Ako ay naging Secretary din Pero Yes. wala akong pinapaalis. Kung hindi pagalit na ako sa tao, dinidemanda ko siya ng administrative case. I also read that prior to your giving your privilege speech, yung asawa niyo ho, tinry kayong pigilan. Is that true? Sinabi niya i-delay ng konti? Oo. Kasi nung araw na iyon, ang Kongreso kasi, Chris, nagbubukas iyan ng 3:00 sa hapon. Nung mga tanghali na natapos ko ng idikta at handa na akong sa speech kong iyon, nagtumawag ang asawa ko tungkol sa ibang bagay. At por kortesiya ay nabanggit ko na, by the way, atakihin ko ang boss mo. Ano reaction niya? What did he say to you, Senator? Well, the poor person wanted to get out of the line of fire. Kasi sa Yes. na ito, 30 taon na kami nag-asawa nitong asawa ko. Kaya nagkukubli na kaagad. Sabi niya, hindi ba pwedeng ipagpaliban mo? Hindi ka ako dahil handa na ako at bilang isang abogada ay napag-aralan ko na ng mabuti, nasuri ko na ang dokumento. Clear na po yung facts niyo talaga. Oo. Hawak ko kasi mga dokumento, mga kontrata. Ngayon, maliban lang kung sasabihin nilang peke itong mga dokumento na ito, sa tingin ko ay napakatibay nitong ating kasong kriminal laban sa mga nagpasok sa kontratang itong napakalaking halaga at mukhang napakalaking pagkadihado ng ating gobyerno. Before we go into the contracts po, meron kayong isang alas.
you are with the Commission on Appointments. Tama That's ba true. ako? So, ilan ho ba kayong miyembro nun? Lahat ho ba na senador? Hindi. Kami sa kabuuan, mga 24 kaming mga kasapi ng Commission on Appointments kung saan lahat ng miyembro ng gabinete kinakailangan i-confirm ng Yes. Commission on Appointments. Has he been confirmed, si No, Secretary Puno? hindi pa siya na-confirm. When will he stand before you for that confirmation? Pag binigay ang pangalan niya ng Pangulong Estrada. How long does the President have? Kasi di ba, he's been in office for how long na ba? Ilang buwan na ho ba siyang secretary? Siguro mga malapit ng magdalawang buwan. So how long does President Estrada have before he has to give you the name? The moment the Congress opens or resumes session on July 26, kailangan ibigay ng pangalan niya. So magtatapat na po kayo. Harapan na yon. Oo. Magtatapatan na kami ng mata at mata. Eyeball to eyeball. Does he need yung kailangan ho bang majority or kailangan unanimous vote? For him Kailangan majority vote. Ilan ho ba kayo ulit na members nun? 24 kami. 24. And do you think he'll have the majority? Malamang hindi. Dahilan sa una, bawat kasali ng kasapi ng Commission on Appointments, meron silang kapangyarihan na tinatawag na Section 20. Na iyan ay kapangyarihan ng maski sino at maski mag-isa lang siya na kasapi ng Commission on Appointments, titindig siya at sabihin niya, I invoke Rule 20. Hindi na ma-confirm kaagad yung taong yon. Oh my Wala gosh. nang diskusyon, wala nang debate pa, wala nang second the motion. Yan ang kanya napakapangyarihan ng isang kasapi ng Commission on Appointments. Kaya nagpapatayan kung minsan mga senador, congressman, maging kasapi lang ng Commission on Appointments. And you're part of it. Yes. Do you intend to invoke that Rule 20? Hindi lamang ako, siguro lahat na kasapi ng Local Government Subcommittee Yes. ay magro-Rule 20. Kung magro-Rule 20 kami isa-isa, aabot iyan baka hanggang 2,000. Question ko ho, is it true that President Estrada has instructed both Secretary Puno and requested from you to have a ceasefire? Natigilan na raw muna yung away. Oo, nakatanggap ako ng mensahe galing sa Tokyo. Hindi ko nakausap si Pangulong Estrada dahil masyadong hectic ang schedule niya. Kung hindi si Governor Inares na kasama ngayon ni Pangulo habang siya ay naglalakbay sa Is he a ibang good friend bansa. of yours? Magkaibigan kami. Si Governor Ito Iñárriz of, is it Antipolo? Rizal Province, Governor. yes. So, he asked you on behalf of the President po? Oo. What did you tell him? Kako, una, ang first instinct ko ay natural, I resent it. Nagagalit ako dahil ang senador hindi under sa presidente. Ang senador under lamang sa mga kasamahan niya na 23 other senators. Kaya walang karapatan ang Pangulo na magsabi kung ano ang anong dapat gawin o hindi dapat gawin ng isang senador. Kanya hindi naman nag-uutos, nakikiusap lang. Iyon madali lang naman akong kausapin Kako, anong pagkasabi niya? Kanya nakikiusap na para siyang Bisaya ang punto. Kaya, sige, pinagbigyan ko na kaagad. Okay, pero can we talk about the three major Sure, issues yeah, go first? ahead. Quickly lang ho, yung 200 million peso communications contract with Motorola na napunta daw sa mga kamag-anak niya. Hindi kasali iyon sa privilege speeches ko. Iyan ay ni-expose ng isang dyaryo. The Philippine Daily Inquirer, which they have subsequently sued already for That's libel. right. But that was not part of your No. expose. Nakisabay lang ang Inquirer sa'yo. That's right. Okay, second, the 3.6 billion peso contract on mandatory drug testing. Oo. 300 pesos daw per either PNP officer, patrol, lahat ang dami nun talaga. So, they have to pay for it themselves? Unang-una, ito'y kapangyarihan ng ating Kongreso na mag-iral ng isang batas na mag-uutos ng ating mamamayan, lalong-lalo na pag pinapabayad ang mamamayan. Sa kasong ito, pinapabayad ng halagang 300 piso. Ngayon, ilan itong sakop nitong kanyang kontrata? Hindi naman siya senador o congressman na makakapairal siya ng batas. Kung hindi dinaan niya sa pamamagitan ng kontrata, kaya ang kauna-unahang tanong ay, maaari ba ang isang kalihim lamang ng gabinete na mag-utos siya ng mga 1 milyong tao na may gagawin? Hindi ba ito ay kapangyarihan lamang ng ating Kongreso na hindi maaari na gagampanan lamang ng isang ordinary cabinet member? Kailangan pagdebatihan ng gusto ito. So it might be unconstitutional because it violates separation of powers. Ikalawa, hindi ba meron tayong batas na hindi mo maaaring pilitin ng isang mamamayan na gumawa ng baka makakasama sa kanya sa isang kaso laban sa kanya? The privilege against self-incrimination, that might be violative. Pangatlo,
1 milyon ang sakop nito kasi kanya lahat na may-ari ng baril na kumukuha ng lisensya, lahat ng pulis, lahat ng security guard na nag-a-apply maging security guard, kailangan ay magpapatesting muna kayo ng iyong mga dugo sa isang laboratory at mabigyan kayo ng clearance bago kayo bibigyan nitong hinihingi ninyo. Ngayon, ilan ba lahat ang pulis sa buong bansa? 107,000. Ilan ba lahat ang licensed gun owners? Mga 640,000. Ilan ba lahat ang mga security guard? Mga 227,000. Wow. Kaya kung i-addition mo iyan, magiging 900 plus thousand. Sa round figures, magiging 1 milyon. 1 million times 300 pesos is 300 million. Pero nakalagay sa kontratang ito, ang clearance ay valid lamang sa loob ng 6 na buwan. Di ibig sabihin, 2 beses isang taon mo gagawin. So 300 million times 2 times a year is 600 million pesos. At sabi pa ng kontrata, ito'y tatakbo sa loob ng 6 na taon. So 600 million times 6 years is 3.6 billion pesos. Wow. Okay, at sa hirap ng buhay ngayon, kawawa naman sila. Because how much does a policeman earn? That's right. At hindi lamang iyon, bakit ibibigay sa iisang kumpanya lamang at Yes. hindi patanyag o kilala o malaking kumpanya kung hindi kumpanyang hindi man lang natin naririnig? What about the Smith & Wesson handcuff issue naman Iba, ho? panibagong kontrata naman iyon. It's a different contract. That's and right. They were supposed to absorb the taxes. That's Tama ho right. ba yun? Tapos Tama ngayon, naamendahan yung kontrata na sino nang magbabayad ng mga importation taxes na yon? Ang gobyerno na. Kasi nung Inalugi ho nag-umpisa- ang gobyerno. Oo, palaging lugi ang gobyerno dito. Ang una, 3.6 billion pesos. B, as in B. baboy talaga. Yes. Tapos ito naman ay 15 million pesos na handcuffs na sabi ng PNP, gusto naming bumili ng mga posas. Sino ang magbibigay ng pinakababa na presyo at yan ang oorderan namin. Sabi nitong isa, ito, mababa ang presyo ko dahil pag bigay ko sa inyo ng posas at binayaran nyo, ako na ang magbayad ng customs duties, taxes, and VAT or value added tax. Ngayon, pagkaraan ng ilang buwan, nang nanunungkulan ngayon itong mga bagong tao sa DILG at sa PNP, pinalit nila yung kontrata at sabi nila, pareho pa rin ang presyo, pero ngayon, ang gobyerno na ang magbayad ng customs duties. Kaswerte naman itong kumpanyang ito. So parang mas malaki ho ang kinita nila. Mas malaking kinita nila, mas tumaas ang presyong binabayad ng ating gobyerno. Yun lang ang ibig ko sabihin. Well, parang puro medyo bad news ng konti ang binigay sa atin ngayon ni Senator. I'm When we sorry. come back, good news naman because she did something great for the youth of the Philippines. Pinayagan niya na ma-experience nila what it's like to be a senator. Please don't go away. Miriam and the kids that she gave a chance to be senators for the summer when we come back. Senator wannabes lumahok sa 1-month intensive training program ni Senator Miriam Defensor Santiago in the Senate when we come back. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng New Improved Whisper. Isang linggo siyang papalaot. Ingat ka. Alaga kong pinaghirapan niya. Sa panlaba, susulit ako, Tide. Pero noon, nasubok ako ng mura. Kaso, bitin. Ilang oras pa lang, lusaw na. Ubus na. Sa tigas ng Tide, tapos ka na. May tira pa bukas. Sa isang linggo, para makabuti, 7 murang bareta ka. 28 pesos yun. Sa Tide, 3 lang. 6 na piso nga, pero 18 lang. 10 piso din yun. Pambawi sa pagod niya. Sakay tayo. 10 piso lang yun, pero malayong mararating nun. Sa Tide, mas kitang katipiran kaya mas damang yung pagmamahal. Yang si Maria, isa lang ang gusto niya. Korek ka dyan. Gusto niya yung sulit na binibili niya. Korek ka dyan. Kaya gustong-gusto niya ang Jollibee lang hapsarap value meals. Walang katapat sa sulit at sarap. Dito sa Jollibee, walang ayaw si Maria. Korek ka dyan. Sa akin, Ben? Diyan ka mali. Jollibee, ating ang sarap. May mas sulit pa ba? Sa Jollibee? Kay was a standout singer, loved her voice and her hair.
She uses Sunsilk Nutrient Shampoo for dry, fly-away hair. Sunsilk has fruitamins blended with Nutrilife Complex, so hair is nourished. When she became a recording artist, her hair was softer and smoother. Still getting better. I knew she'd be a star. Sunsilk Nutrient Shampoo para sa buhok na paganda ng paganda from Unilever. Mas malapot yung aksyon, kitang-kita naman. May concentrated siyang galing, sulit ang gastos mo. Mas mabisa at saka tumatagal, yung marami siyang nahugasan. New Ultra Action Liquid, the Grease Stripper. Feel the all-American comfort of Hanes. Hanes t-shirts and briefs. Hanes Her Way. Hanes sports shirts. Life is more comfortable in Hanes. Handog ng BIR. Lalong pinalaki. Humingi ng resibo, milyon-milyon ang panalo. Napakadaling sumali. Hingin lamang ang resibo ng pinamili, isulat sa likod ang pangalan, address, pirmahan at ihulog sa drop box. Ang laki ng papremyo. At sa National Grand Draw, pwedeng manalo ng 3 milyong piso. Humingi ng resibo, milyon-milyon ang panalo. Sali na! Isang proyekto ng BIR, KBP, BIA at ng himpilang ito. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Double Action Tide. Chew on this as Usapang Business takes a bite into these businesses. See electric giants Meralco and Napocor as they take a bite at the Y2K bug. And Regine Tolentino takes a bite out of new business in baby clothes. Plus, find out how this small town got the big bucks as they take a big bite into the exporting business. All these and more in Usapang Business this Tuesday right after The World Tonight. They did something really interesting and exciting this summer. They went to the Senate. Panoorin po natin to. Summer of 99. Iba't ibang gimmicks at happenings ang ginawa ng mga estudyante para ma-enjoy ang bakasyon. Partying, bar hopping, malling, out-of-town trips. Pero kakaiba at hindi malilimutan ang summer experience ng mga estudyanteng lumahok sa 1-month training program ni Senator Miriam Defensor Santiago, ang Summer sa Senado. 40 college students mula sa mga top universities sa bansa ang naging interesado sa proyekto. Sa ilalim ng internship program, nagkaroon sila ng pagkakataong ma-expose at ma-train sa legislative work. Sa pagtatapos ng kanilang training, naging highlight ang paggawa nila ng mga panukalang batas para sa kapakanan ng sambayanang Pilipino. Kabilang dito ang Exact Change Act, Children's Education Act, at Environment Consciousness Act. In the Senate, kasama ang mga future legislators sa bansa at si Senator Miriam Defensor Santiago. Help me in welcoming Erica Lutap, third-year college student from Miriam. She's taking up international studies. We have with us Shara Therese Meris, third-year college also from Miriam, same course, international studies, at Axel Tumulak, fourth-year college from LaSalle, taking up political science. Okay, Axel, how were you chosen for this? Basically, there was a promotion from the political science department, and I got to pass by the department, and I saw this poster from the bulletin board, and then I asked the secretary, what's this all about? And basically, she told me that it's a summer sa internship program, sa summer sa Senado by the office of Senator Miriam Defensor Santiago. So it was interesting at first, so I said, why not try since I don't have anything to do this summer? So I joined. Gaano katagal ito nag-last? The program itself? 1 month. 1 month. Yeah. Shara, sa Miriam, hindi kayo nag-apply, di ba? You were chosen. Yes, we were chosen. Ilan ba kayo from Miriam? 25 students from Miriam College. Basically, sa International Studies course, were chosen to represent school. Oh. Oh, and when you were chosen, pwede ka bang mag-decline or automatic? It is your choice. If you want to continue with the program, okay lang. But if you don't want to, ikaw rin, bahala ka. Erica, what were the working hours like? Because we know na workaholic talaga ang naging boss ninyo. So anong oras kayo pumapasok? Our classes begin at 9 o'clock and end at around 4 o'clock. But
The students were divided into two, so there were two batches for Tuesday, Thursday, and Wednesday, Friday. Did you get to interact with the senator? Yes. How? At first, we have this one-day meeting where we interact, and she gave us a speech like to introduce us to the program. Masungit ba siya? Hindi po. Charming naman. Yes. Oo. Hindi kayo na-overwhelm o na-threaten sa kanya? Very accommodating. She was very down to earth. Please tell me about the bills na pinropose ninyo. Erica, yung exact change bill, what's it all about? Basically, this bill, it won this, the Best Bill Award because this bill is about, as the title says, exact change. Di ba we have experiences, pag bumili tayo sa, let's say, fast food chains, yung sukli nila sa atin, hindi eksakto. Meron, kunyari, 25 cents na kulang. So yung sa bill namin, pinapropose namin na kailangan eksakto yung sukli niya sa inyo. Kasi kapag nag-build up yung mga sukli na yon, malaki na siya. So, ganun yung bill namin. Tama yun, actually. That is a very good bill, Senator. Senator, were you impressed with the crop that you got? Oh yes, I'm very, very proud. Nabigyan ako ng inspiration dahil araw-araw pag pumasok ako sa opisina, nakikita ko itong pagmumukha nitong mga bata na lalaki at mga babae. I was very inspired as a public official na meron palang nagbibigay pansin sa aming mga senador at mga public officials sa ating mga kabataan. They were very serious about their work. Last question for you guys. Seeing how it works, di ba? Pag nakita natin yung behind the mystique and behind the power and the magic of it all, interesado pa ba kayo sa politika? Did it strengthen your resolve to get into politics or sinabi niya, ayoko, it's just too hard? Yes. Yes, Axel. Yes, I'm still interested. You're still interested? Yeah. Nag-build up nga yung interest Nag-build? That's great. I'm interested also. Senator, last question. On a light note lang, ang pangalan na Miriam ngayon talaga, napakabango sa buong Pilipinas because nag-first runner-up si Miriam Kiambao. Did you feel great na isang kapangalan mo? Oo, gusto ko na siyang alukin kung gusto niya, palit kami. What message would you like to give Miriam Kiambao? Miriam Kiambao, you have brought honor. Nabigyan mo ng karangalan ng ating bansa. Kami punong-puno ng pagmamalaki na isang Pilipinay nakatindig sa ganyang international na contest at nabigyan mo ng karangalan ang bawat isa sa aming mga mamamayan. Sana'y matuklasan mo na ang hiwaga at ang lihim talaga ng pagtagumpay sa buhay, hindi lamang sa beauty contest, kung hindi ay yung puntong kailangan sana'y makapagbigay tayo ng tulong sa ating kapwa o sa isang kausa sa labas ng ating mga katawan. So, congratulations again and may God bless you. And live up to the magic of the name Miriam. Thank you so much, Senator, for being with us this morning. Please don't go away. Magbabalik pa po kami. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Pond's Skin Whitening Vitamin Cream. Alam nyo, dalawa sa pinaka-deadling sakit ngayon ay heart attack at cancer. Maraming dahilan yan, kaya ang diet, dapat low-fat, high-fiber, rich in fruits and vegetables. And now, scientific tests show that tomato sauce naturally has lycopene. Lycopene may reduce the risks of heart attack and certain cancers. Kaya ngayon, madalas akong mag-Del Monte tomato sauce sa pagluluto. Sarap! Del Monte tomato sauce, the good sauce. Like ko ang lycopene at love ko ang Del Monte. Squeezes the life out of you. Breathe new life with Isho Genki Squalene. It helps rid your body of toxins and refreshes tired, exhausted cells, so your body naturally bounces back to life. Breathe new life into your life. Take Isho Genki every day. Si Christine po ulit, sa pasarapan ng baka, alin ang panalo? Lasang baka talaga. Halika pa iwanan ko na yung dati kong noodles. Ito na ang bibiling ko. Special noodle. New Maggie Rich Mommy Noodles Beef. Laban sa ibang leading brands, panalo sa taste test. They were complete strangers. Then, You saved my life! Sandra Bullock. I haven't known you that long, but I think something may be wrong with you. Ben Affleck. You have no money, no transportation. You're saying we just go in and strip dance? I'm not interested. How much for you to dance? Excuse me?
forces of nature. Don't be too proud of yourself. You weren't that good. Ang hirap ng may dry cough. Kaya may dry cough Robitussin, ang gamot na sadyang ginawa para sa dry cough. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Head & Shoulders. It's a brave new world. ABS-CBN welcomes to its fold one of the country's most inquisitive minds in the field of entertainment, Boy Abunda. I don't define myself in words. I live it. And he's all set to bring about a revolution in the world of showbiz with The Buzz. Something that flies around the air, that's talked about, the backbone of the social structure. 1.5 hours of in-depth, compelling, investigative, no-nonsense features, which also happen to be very entertaining. The Buzz, a happy mix of substance and showbiz, delivered as only Boy Abunda can. The Buzz, very soon on ABS-CBN. To know sa ating buklat-aklat all about speed reading. Joining me now is the Vice President of PROSEC, si Nella Zeta. We have Tammy Almario. She's enrolled in the Academic Proficiency Program. She's now in first year high school. We have Connie Jimenez, who we introduced earlier. This is Kat Zeta. She was also there earlier. This is Maricel Salapantan. She's a parent. And her son, Paolo, grade school, enrolled in the Academic Proficiency Program. At what age, Nella, dapat i-enroll ang mga bata for Our this? program starts for students who are at least incoming grade 3. Kasi by that time, they already know how to read. Ours is a seminar. It's an enrichment course. So they know how to read before they come to us. So we can teach them how to speed read. Gaano katagal yung seminar? Yung seminar for students, grades 3 to 7, 7 lessons of 3 hours each. naman. Mabilis lang, 3 mornings, 7 mornings. Okay, I have to ask the parents, si Maricel, mahal ba to? How much did you pay to enroll him? Alam mo kasi si Paulo, when he enrolled it, he was already in incoming grade 3. He was about 9 years old. So I think at the time, it was just about 2,500, but we have changed prices. And I think now it's already 3,800 for students and 4,800 for professionals. Anong oras? For the professionals who would want to enroll in this and who have regular working hours, what time? We accommodate them at about 5:30 to 8:30 in the evening or 6 to 9 in the evening, about twice or thrice a week. Okay, kasi syempre, di ba, the proof is in the kung anong na-absorb nila from the book. So, quick question lang. I guess I'll start with Connie. What did you get from Memoirs of a Geisha? And I read it, so I'm kinda, mahuhuli kita kung nag-iimbento ka. My approach is when you read light material, because that's different when you read a difficult material. When you read a light material,